Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Brother Aaron po uli ito. Muli na naman po tayong magsisimulang mag-aral ng Sacred Scriptures, banal na kasulatan ng Biblia. Okay, so ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay ang Ebanghelyo pa rin sa kasalukuyan, October 4, 2025, Saturday. Time check po tayo, 8:31 in the evening. 8:31 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat sa muling pakikiisa sa inyong sa aking sharing na ito. So, bago po, tulad ng dati, bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Samahan niyo po ako. Sabay-sabay tayo sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa, lumikha ng mga bagay na nakikita at di nakikita. Panginoong Yesus, sinabi mo kapag isa, dalawa, o tatlo ngay nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ang niwala po kami dito at kami po ay nagbibigay galang sa iyong presensya sa amin. Ah, Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. And send forth the Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, and pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Raphael, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Saint Louis Marie de Montfort, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panalangin. Tuloy na po tayo. Tulad ng nasabi ko, ang Ebanghelyong magiging tema ng aking pagbabahagi ay ang Ebanghelyo sa kasalukuyan, October 4, 2025. I-share screen po ako sa inyo kung ano ang Ebanghelyong ito. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Ang bagal niya. Ang bagal niya mag-response. Wait lang po. Wait lang po talaga. Eh, salamat sa Diyos. So, ang ating ebanghelyo pong pag-aaralan ngayon ay ang ebanghelyo ngayon, October 4, 2025. Parang paulit-ulit na ako. So, mula po ito sa aklat ni San Lucas, Kabanata 10, mga talata 17 hanggang 24. A proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The 72 came back rejoicing. Lord, they said, even the devils submit to us when we use your name. He said to them, I watch Satan fall like lightning from heaven. Look, I have given you power to tread down serpents and scorpions and the whole strength of the enemy. Nothing shall ever hurt you. Yet do not rejoice that the spirits submit to you. Rejoice instead that your names are written in heaven. Just at this time, filled with joy by the Holy Spirit,
He said, I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it has pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Then turning to his disciples, he spoke to them by themselves. Blessed are the eyes that see what you see, for I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see and never saw it, to hear what you hear and never heard it. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. And so, wait lang po, stop share. And so, iyan po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Muli, sa aklat ni San Lucas, Kabanata 10, mga talata 17 hanggang 24, ang 72 disciples na isinugo, sent out, ay nagbalik kay Jesus at nagsabi sila sa Panginoon, Lord, even the demons obeyed us when we called on your name or when we use your name. Yan ang nangyari dun sa beginning. Okay? Yun yung nangyari sa beginning. So yan po ang tema ng ating ebanghelyo sa kasalukuyan. Magiging tema ng aking pagbabahagi. Buksan ko po sandali yung aking notes. Wait lang po ulit. And so, one of the many disturbing truths na mamabasa natin, that we can find from studying the scriptures was what was written in the book of Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, the words of Colette, a son of David. Colette, son of David, or Ecclesiastes. In Hebrew, kahal, and in Greek, ecclesia. In other words, the preacher. Okay? The preacher, kahal, ecclesia, the preacher. Or possibly referring to the spokesman for the assembly. The question is, what assembly? That's the question. What assembly? Okay. Perhaps an assembly of a common community, like assembly of elders or assembly of leaders, assembly of elders, assembly of leaders. Kasi kung minsan leaders din naman kahit bata, hindi naman siya elders, di ba? So perhaps in my view, that is that preacher or a spokesperson for the assembly. And the question, what assembly? It could be an assembly of elders, assembly of leaders. Okay, ang bayan ng Diyos, ang Israel, sa panahon ng kapayapaan at sa panahon ng digmaan, nagpapadala ang Diyos ng mga taong mamumuno sa kanila at gagabay sa kanila sa dalawang panahon na ito, either panahon ng kapayapaan or panahon ng digmaan, katulad ng mga propeta at ng mga hukom. Mga hukom, saying mga hukom, maintindihan natin yan, you can understand that by reading the book of Judges sa Old Testament. So ang hukom, sa panahon ng digmaan, hukom. Samson ay kasama doon sa mga judges.
Si Gideon ay kasama dun sa mga judges. Ganon, okay? Pag nagkakasalang bayan ng Israel, sila'y naghihirap kung minsan sasakupin sila ng ibang bayan at sila'y pahihirapan. Tapos, tatawag ang Diyos ng mamumuno sa kanila upang, yun nga, mapalaya sila sa paninupil ng mga bayang sumakop sa kanila at talaga ang mga bayang ito ay hindi kumikilala kay Yahweh. Yun ang nangyayari kapag sila'y nagkakasala. Okay? Pero kung hindi, sila'y sumusunod, kung sila'y sumusunod, maayos ang bayan at mapayapa. Okay? Maayos ang bayan at mapayapa. At sa panahon ng kapayapaan, meron pa ring pinadadala ang Diyos upang sila'y pamunuan at gabayan. Ngunit kung sila'y magkasala, ayan na naman sila mananalangin ng todo-todo sa Panginoon at kapag nakita naman ng Panginoon ni Yahweh na sila'y totoo sa kanilang mga idinadasal, nagpapadala naman si Yahweh ng mga taong mamumuno upang sila'y makalaya sa mga bayang sumasakop sa kanila. Bakit tayo napunta dyan? Nadaanan lang natin saglit. Na-mention lang kasi. Mentioning the Assembly of Elders, Assembly of Leaders. Yan. Okay? What assembly? Kahal, Ecclesia, in other words, preacher, is spokesperson of an assembly. What assembly? Yun nga. And so the church is also an assembly. Okay? The church is also an assembly. Ulitin ko. What assembly? Assembly of believers. Assembly of believers. In our case, assembly of the faithful. Assembly of the faithful, the believers, the Christian believers. So the church is an assembly. Assembly of believers, assembly of the faithful. Hindi ito yung church na tinutukoy na bato at simento. Ha? Hindi katulad ng gumuho dun sa Kabisayaan. Okay? Simbahang bato, lumindol, yun siya, nagibak. Hindi yan yung assembling sinasabi ko ha. The assembly of believers, yung simbahan, the church. Okay, the church. So not referring to the church made of concrete or stones. Yun nga, inagiba dun sa Kabisayaan nung nagkaroon ng malakas na lindol. So ito nga yung the body of Christ Himself. The head is Christ of the body. And we are, the head of the body is Christ. And we are the body of Christ with different par with different parts, sorry, with different parts, with different roles, with different functions, with different parts, with different roles, with different functions. That is our assembly, the church, the assembly of believers, Christian believers, assembly of the faithful. Magulo pa rin ba? So, to clearly illustrate this point, okay? Basahin natin ang nakalagay sa 1 Corinthians and chapter 12, verse 29, NIV. This book, 1 Corinthians chapter 12, verse 29, discusses the diversity of spiritual gifts in the church and is often translated as a series of rhetorical questions which imply a negative answer. Malalim yun. Malalim yun. A series of rhetorical questions which imply a negative answer. What are those questions? Na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 29. Ito yon. Are all apostles?
Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Yun yung mga question. Series or rhetorical questions which imply a negative answer. Sasagutin mo talaga yan ng no. That is a negative answer. Are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Do all work miracles? No. Negative answer. Series of rhetorical questions implying a negative answer. What do I mean by saying, tayong lahat ay bahagi ng katawan, ang simbahan, at si Kristo ang ulo. At bilang bahagi ng katawan, may kanya-kanya tayong tungkulin, may kanya-kanya tayong gampanin. May, mala may malaki at may maliit. Pero maliit o malaki, nakabubuti ang gampanin na yan, nakabubuti ang tungkulin na yan para sa katawan, sa simbahan. At ang simbahan, ang ulo ay si Kristo, yan yun. Maliit o malaki na isang gampanin o isang tungkulin na ginagawa dyan sa body of Christ, dyan sa ating church, the assembly of the faithful, the believers, the Christian believers. Anything, maliit o malaki, katulad nga, ulitin natin at balikan ang sabi ni Saint Therese of the Child Jesus. Anumang gawain, kahit maliit, lakipan, lakipan at sangkapan mo ng pag-ibig. Ano yan? Anumang gawain para sa Panginoon, anumang gawain sa katawan ni Kristo, sa katawan ni Kristo na si Kristo ang ulo, maliit o malaki, hanggat tunay dalisay ang ginagawa mong yan. At ang ginagawa mo yan, parang pagbabayad puri, mari, pwedeng pag-aalay. Kasi ganun eh. Our life as a Christian is a life of service. We are bound to serve. Wala na tayong magagawa dun. We are bound to serve. Every Christian is bound to serve. Every Christian is bound to follow the law of love. To love and to serve and to know Jesus, our Lord, our Savior, and King. More and more, we are bound to live that. Tayo nandyan. Parang yan na ang ating magiging buhay. Kung tinanggap natin ang Panginoon, as we always say, we are bound to do that. To love God, to serve God, and to know God deeper, deeper, deeper and deeper. Diba? So, how are we going to do that? To know God more and more. And so, we study the scriptures. But not only the scriptures, there are other ways na pwedeng makilala po siya. Katulad nga nung nasabi ko din sa aking previous video, nakikilala din natin ang Panginoong Heso Kristo kung titignan natin ang buhay ng kanyang mga naging tagasunod. Hindi lamang ito yung mga apostoles, yung kanyang mga disipulo, ng mga unang Kristiyano, katulad din ng buhay ng mga ibang santo na ating iginagalang sa ating simbahan. Paano kumilos ang Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay? Ano ang nakitang pagbabago na hindi basta pagbabago, kundi napakalaking pagbabago. Daming santo talaga makasalanan. Na Saint Augustine. And you can search about the life of Saint Augustine at marami pang iba.
Okay? And so what I'm saying is still, kanya-kanya tayong gampanin, kanya-kanya tayong tungkulin, kanya-kanya tayong gawain. Kumbaga, kanya-kanyang task, kanya-kanyang assignment. The body of Christ is the assembly of believers, of the faithful Christian believers, the church. May kanya-kanya talaga tayong role. May kanya-kanya tayong role. Again, makikita yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? No, 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 no. A negative answer. Only to tell us, yun nga, yun nga, bilang bahagi ng katawan. Tulad din yan ng medical science, anatomy and physiology. Anatomy, the body parts, and physiology is a function. Ang puso, ang puso is an anatomy, a vital part, a vital organ of the body. Meron siyang specific functions. Ang ating brain, ang nervous system, ang major organ, ang ating brain, nervous system. Parts of the body, the anatomy of the body, of the human body. We're talking of the human body. And so what is the function of the brain? What is the function of the heart? What is the function of the liver? Etc. etc. The vital organs, anatomy, body parts, human body. Katulad din yan na sinasabi, physiology, the study of function. May kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang tungkulin na nakabubuti sa buong katawan. So in short and simple words, each one of us being part of the body of Christ has different roles and different functions with different identities, yet working for the wholeness of the body. The wholeness of the body. Sabi ng kanta, ganito. One bread, one body, one Lord of all. One cup of blessing, which we bless. Ulit. Tignan nyo ha. One bread, one body, one Lord of all. One cup of blessing, which we bless. Wait lang po. Pakita ko na nga sa inyo. I will show you. I will show you. I will show you. I will show you. The song itself. Share screen po ako. Wait lang po. Eto po yan. Okay. Sana nakikita. Okay. Okay na. So, tignan nyo ha. Ito. The title of the song is One Bread, One Body. Makinig po kayo. Ah, hindi ko po kayo inuutusan na I am asking you bilang pagpapalalim ng ating usapan. Tignan niyo itong song na to, title One Bread, One Body.
Stop share na po ako. So, yun yung kanta. Sabi niya, one bread, one body, one Lord of all. At kahit tayo'y nakasabog sa iba't ibang panig ng mundo bilang bahagi ng katawang naniniwala sa Panginoon, ayon, bahagi tayo ng katawan na si Kristo ang ulo, tayo may kani-kanyang tungkulin at gampanin sa katawan ng katawan sa ating mga gagawin malito malaki, bubuo sa kabutihan ng katawan, the wholeness of the body. All are not teachers, all are not prophets, all are not miracle workers. Yun lang. Tapos, wait lang po. And so it's a very beautiful song. It's so profound. And, wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Again, it's a very beautiful song and so profound that explains it. One bread, one body. We are part of the body. Christ is the head of the body. And then, only a sort of an introduction. Ano ba yun, sir? Nagsisimula ka pa lang pala. Hindi naman siya pasikot-sikot ako ha. Hindi ko pa tumbukin. Okay? Dahan-dahan lang po tayo. So, only sort of an introduction yan. Then going back to what I said at the beginning. Okay, ano ba sinabi ko dun sa beginning? One of the many disturbing truths na mari nating mabasa is that we can find this from studying the Word of God, Jesus Himself, the Word incarnate, what was written in the book of Ecclesiastes, and the words of Colette, son of David, Colette, son of David, or Ecclesiastes in Hebrew, Kahal, and in Greek, Ecclesia. Pasensya na po kayo. Kailangan ko kasing dahan-dahanin. Okay? And so what was that na sinasabi kong disturbing? Sa aklat ni Colette sa Ecclesiasticus or Ecclesia. Ito yung disturbing and shocking part. Ang sabi niya doon, dito sa Book of Ecclesiastes, vanities of vanities. Tingnan nga, vanities of vanities. Ano bang ibig sabihin ng vanity? Walang kabuluhan, walang saysay. Vanities of vanities. Basahin natin, buksan na natin. Sabi dito, Ecclesiastes chapter 1, nandito tayo sa 4. Ito po, basahin ko. A generation goes, a generation comes. Yet the earth stands firm forever. The sun rises, the sun sets. Then to its place it speeds, and there it rises. As southward goes the wind, then turns to the north, and turns again. Back then to its circling goes the wind. Into the sea all the rivers go, and yet the sea is never filled, and still to their goal the rivers go. All things are wearisome. Ang lahat ng bagay ay nakakapagod. At sa kanyang pagsasabi, ang lahat ng bagay nakakapagod. All things are wearisome. Vanities of vanities. Lahat ay walang kabuluhan. Sinabi yon ni Colette. Sinabi yon ni Colette, the preacher. Okay? The spokesman for the assembly. What? Assembly of the elders. Assembly of the faithful. Ang lahat ay walang kabuluhan. Sinabi ko na po.
Sinabi ko na po, ang lumang tipan ay puno ng maraming hindi maunawaan dahil ito ay nagsasabi na marami ay mangyayari pa lang sa hinaharap, lalo na sa bayan ng Diyos. Sa lumang tipan may propesiya sa pagdating ng isang manunubos, the Messiah. Hindi ganap na maunawaan o naunawaan ng bayan ng Diyos, ngunit dahil sinabi ng Diyos na mangyayari ito, tinanggap nila sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga messengers of God. Kanilang inasahan ito sapagkat Diyos ang nagsabi sa pamamagitan nga ng mga mensahero ng Diyos, ng mga propeta. At muli, babalikan natin yung Isaiah. Sa atin ay sa atin ay panganganak ang isang sanggol at siya'y maghahari at ang kanyang paghahari ay magiging walang katapusan. The dominion and power and all the glory will be His, and His kingdom will never end. Ang lahat ay walang kabuluhan, vanities of vanities, according to Colette or Ecclesiasticus. To see precisely what I'm saying, I suggest you to read the Old Testament book that I am saying. Ecclesiasticus, Colette, the son of David. Well, if you are not a Catholic Christian and you don't have a Catholic Bible, if you are not a Catholic Christian and you don't have a Catholic Bible, you know what? This will be that. Kung ikaw ay isang Kristiyanong Protestante at ang ginagamit mo ay hindi Katolikong Biblia, alam niyo kung ano? You know what? This will be that. There are 7 books that are in the Catholic Old Testament but not in the Protestant Old Testament. Okay? May 7 aklat sa Bibliang ginagamit ang mga Katoliko sa Old Testament. Pero sa mga Kristiyanong Protestante, wala ito kasi tinanggal nila. Kasi hindi nila pinaniwalaan. Pero merong mga Protestanteng Kristiyano, meron din naman na naniniwala sa mga ito. 7 aklat ng lumang tipan. Mga Protestanteng Kristiyano di naniniwala dito. Ngunit may mga Protestanteng Kristiyano naniniwala naman dito. Kung ikaw ay Protestante, nasaan ka? Naniniwala ka ba dun sa 7 na tinanggal at hindi mo paniniwalaan o Protestanteng Kristiyano ka na kung babasahin mo yan, maniniwala ka rin na iyan ay inspired Word of God. Inspired Word of God. Ano yung 7, Brother Aaron? Number 1, the Book of Tobit. Number 2, the Book of Judith. Number 3, Wisdom, also called the Wisdom of Solomon. Number 4, Sirach, also called Ecclesiasticus or Ben Sira. Number 5, the Book of Baruch. Number 6, First Maccabees. Number 2, Second Maccabees. 7, Tobit, Judith, Wisdom, Wisdom of Solomon, Sirach, Ecclesiasticus, Ben Sira, Baruch, First Maccabees, Second Maccabees, 7. Now, in addition to these 7 books, the Catholic Bible also includes certain sections or editions within the books of Esther and Daniel that are found in the Protestant version. So sa Protestant version, merong Esther, the Book of Esther, and the Book of Daniel. But we are not sure, I am not
sure that all Protestant Christians are the same with this belief. Kaya tignan niyo mga Protestant Christians, may Baptist, may full gospel or evangelist, merong Pentecostal, etc. etc. So paano tayo nakarating dyan? Sir, hindi mo talaga tumbukin na lang. Dinadahan-dahan ko nga. Dahan-dahan lang tayo. Paano tayo nakarating dyan? What is the importance of mentioning? Sagot. Look at the last part of today's gospel. Yung sagot dyan. Paano po tayo nakarating dyan? What is the importance of mentioning? Ang sagot, tignan nyo yung huling bahagi ng ating pinag-aaralang gospel. Nabalikan natin. Ano ang sinasabing last part mo, Brother Aaron? Bubuksan ko po. Wait lang po. Ito yung last part. Ito yung last part. Then Jesus turned to his disciples and said to them privately. Kinausap ni Jesus ang kanyang mga disipulo na sila'y tinawag at sinabi sa kanila. Sila-sila lang, privately. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, mapapalad kayo sapagkat fortunate are you because to see what you see. Mapapalad kayo sapagkat nakita nyo ang mga dapat yung makita. For I tell you, sinasabi ko sa inyo, that many prophets and kings, maraming propeta at hari ng bayan ng Israel would have liked to see what you see. Marami sa mga propeta at hari ang ginusto na makita ang inyong nakita, na ginusto ang inyong nakita, na makita rin nila ito. Prophets and kings would have liked to see what you see, but did not see it. Hindi nila nakita. Sa kabila ng kanilang kagustuhan, these prophets and kings, and to hear what you hear, but did not hear it. Marami sa mga hari propeta ng bayan ng Israel sa lumang tipan ang ginustong makita ang nakita ng mga disipulo ni Jesus pero hindi nila nakita. Ang ganyan ang nangyari kay Colette. Sinabi niya na ang buhay ay walang kabuluhan. That all are vanities of vanities. Walang kahulugan. And ang sabi ni Colette sa aklat ng Ecclesiasticus, vanities of vanities. Lahat ay walang kabuluhan. Kahit basahin niyo pa po kung kayo'y may Katolikong Biblia. At pagkatapos pagdating ni Kristo, ano na, ang lahat ba? Wala na talagang kabuluhan. Ang mga propeta katulad ni Isaiah na hinula ang pagdating ng Mesiyas, ng manunubos. Of course, gusto niya yung makita, pero hindi niya nakita. Hindi naging sapat ang haba at bilang ng kanyang buhay upang makita ang pagdating ni Kristo. So ayun, si Colette sinasabi niya sa lumang tipan, ang lahat ay walang kabuluhan. Tapos si Propeta Isaías, gumawa siya o nagsabi siya ng isang propesiya na darating isang manunubos pagdating ng New Testament. Ayun na si Jesus. At anong klaseng manunubos? Gentle and meek. Diba? Gentle and meek. Nakasakay sa isang asno. Gentle and meek. Gentle. Maamo. E ano yung meek?
Paano ko ba ipapaliwanag yung meek? Katulad ng you are gentle. Okay na yung gentle. Alam natin yung gentle. Mahinahon, mapayapa, gentle. What about the meek? Yung meek, meek, M-E-M-E-E-K. What is meek? Si Jesus, alam nating makapangyarihan. Ang Diyos, alam nating makapangyarihan. Pero ang Diyos, si Jesus, meek. Intindihin natin mabuti. Katulad ng, pag sinabi ng Diyos, pumunta ka doon, pangaralan mo sila, para sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan, pumunta ka doon upang pangaralan sila na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan, magbago sila ng puso at loob mula sa kanilang mga kasalanan. Pumunta ka doon. So, katulad ni Propeta Jonah, yun na nga yun. Pumunta ka doon, Jonah. Pangaralan mo sila, turuan mo sila, pagsabihan mo sila, ang bayan ng Ninive, na sila'y kailangang magsisi sa kanilang mga kasalanan, na sila'y kailangang magbago. Kung hindi, at hindi sila makikinig, parurusahan ko ang bayan ng Ninive. Na parang gugunawin, something like that. And what did, anong ginawa ni Jonah? Hindi siya tumugon sa simula. Contrary ang ginawa niya. Inutusan siyang mangaral sa Ninive. At anong ginawa niya? Kumbaga, kung ang utos ay pasilangan, pabaligtad. Pumunta siya sa kanluran. Okay? Again. Mali. Ano ba magkabaligtad? Tama. Okay? Opposite to opposite, di ba? Kung ang utos ng Diyos ay pasilangan sa sinisikatan ng araw, ang ginawa ni Jonah, tumalilis siya. Iniwasan niya. Tinakbuhan niya ang utos sa kanya. Pabaligtad. Utos sa'yo, pasilangan. Tapos, ang direksyon niya, paiwas, papuntang kanluran. In opposite direction. Ang utos pa kanan, pinunta niya pakaliwa. In opposite direction. Ay, sumunod. Bakit? You know what? Kilala niya ang Diyos. Hindi siya sumunod. Parang sa kanya, gagawin ko yan, Panginoong Diyos. Pero alam ko, Panginoong Diyos, na ikaw ay maawain. Ay na ikaw, Panginoong Diyos, ay maibigin, maawain, maibigin, mapagmalasakit. Ganun ang pagkakakilala ni Jonah kay Yahweh. Parang sa kanya, kung gagawin ko yan, at pagkatapos ano, pagsabi ko, magsisi sila at nagsisi sila. Sinasabi mo po sa akin, Panginoon, gugunawin mo. Parang alam ko na mangyayari. Hindi mo naman talaga gugunawin. Hindi mo naman talaga parurusahan ng bayan sapagkat ikaw ay maawain, puno ng malasakit, maawain, puno ng malasakit, puno ng pag-ibig. Kung mangangaral ako dyan, parang wala ding magiging saysay. Dahil kung magsisisi ang mga yan, alam ko rin naman na patatawarin mo nga sila at hindi mo sila parurusahan. At eto na, nangyari na ang isang bagay. Sumunod ah. No, sige, eto na. Andun sa barko. Atong ayaw niyang sumunod dun sa malaking bangka. Natukoy na si Jonah tumatakas sa isang gawain at tungkuling binigay sa kanya ni Yahweh. Natukoy siya yun. Enzo,
may malasakit pa rin siya. Doon sa mga taong kasama niya doon. Ihagis niyo ako sa dagat. Basahin na lang po natin. Okay, basahin na lang po natin. Old Testament, the Book of Jonah. Tapos, yun ang nga ginawa niya. Eh, mga tao ng Ninive, nagsisi, nagbago, nagutos ang hari, lahat. Mga tao magdamit ng sako, maupo sa abo, maglagay ng abo sa ulo, manalangin at magsisi. Yun ang ginawa ng mga taga Ninive. Nangaral si Jonah, sinunod niya ang utos ng Diyos, ang pinagagawa sa kanya ni Yahweh, ay yun nga, nagbago ang mga taga Ninive. Nagsisi sila. Manalangin ng lahat, sabi ng hari. Ang mga tao magdamit ng sako, maupo sa abo, lagyan ng abo ang mga ulo, tanda ng pagsisisi, manalangin upang ang Diyos di tayo talaga parusahan. Ayan, nagawa na ni Jonah. Mission accomplished. Mission accomplished na si Jonah. Pinagawa ni Yahweh, punta ka doon sa Ninibe, mangaral ka doon. Ginawa ni Jonah. Enzo, nagawa niya. And then mission accomplished. Mission accomplished. Lumayo siya sa Ninive and from far away, tinignan niya Ninive. Hintay siya ng hintay. Parurusahan ng Ninive o hindi? Sabi kasi ng Diyos eh, pag di sila nagbagot nagsisi, parurusahan sila eh. Eh di lumayo siya, tinignan niya mangyayari sa Ninive mula sa malayo. At anong ginawa ng Diyos? Nagpatubo siya ng isang halaman. Lumago sa magdamag yung halaman. Pagdating ng umaga, naliliman siya ng halaman. Naliliman siya ng halaman. Pinatubo ni Yahweh yung halaman sa buong magdamag lang. At pagdating ng umaga, matindi ang sikat ng araw, nasilungan siya ng halaman. At nung nasilungan siya ng halaman, nasa malayo pa rin siya, tinitignan niya kung ano mangyayari sa Ninibe. At anong nangyari? Nagpadala ang Diyos ng isang uod na sinira yung buong halaman, kinain ng mga dahon. Eh, lilim niya yun eh, sa mainit na sikat ng araw. Lilim niya yung halaman eh. Eh di eto na si Jonah. Parang nagrereklamo. May alamang tumubo para silungan siya sa matinding sikat ng araw. Tapos kinain ng uod. Eh di naghihimagsik siya. Eh sabi na ni Yahweh sa kanya, ikaw naman, todo ang paghihimagsik mo diyan sa halamang yan na nasinira ng isang uod na nilililiman ka. Para kang galit, naghihimagsik, masama ang loob. Halaman lang yan. Eh tignan mo ang Ninibe. Kung ang Ninive, parurusahan ko, ilan libong tao ang nasa Ninibe? Gano'ng karaming tao ang nasa Ninive? Ano mag-isip ka? Parang gano'n, in other words, nagagalit ka dun sa halaman na sinira ng uod, halamang pinadala ko sa magdamag na para sa umaga masilungan ka sa init ng araw. Pinadala ko rin yung uod para sirain yung halaman. Pareho, ginawa ko yun. Only for you to realize yung sama ng loob mo at galit sa halaman na yan. Tignan mo ni Nive. Relate that halaman to Ninive. Ganon karaming tao ang nasa Ninive. Magsip ka kung mamamatay ang mga taong yan. Kaya mula pa rin sa pag-ibig ng Diyos, sa unawa ng Diyos, sa malasakit ng Diyos, at sa pagmamahal ng Diyos. Ayun ang meekness na sinasabi. Jesus is gentle and meek. Gentle, mahinahon, mapayapa. What is meekness? Kaya niyang durugin ang Ninibe.
kaya niyang tunawin, kaya niyang pugnawin. Makapangyarihan siya at malakas. Diyos siya eh. But what meekness is this? Yung lakas, the strength and power under control. The strength and power under control. That is meekness. Gentleness is okay, being calm, kalmado lang, payapa at tahimik. Pero ang meekness, that is power and strength under your control. Parang isang sundalo, nasa iyong mga kamay, ang kalaban, putukan mo, okay? Pinuputukan ka, putukan mo. Alam mo, tapos bigla siya naubusan ng bala. Bigla siya naubusan ng bala. Ngayon, may bala ka pa, harap-harapan kayo, pinutukan ka. Meron kang katwiran para putukan din siya. Kaya mo na siyang patayin. But the meekness will tell you, strength and power under control, mercy, 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 awa. Kahit kalaban yan. Meekness, the power and strength under control. Di mo puputukan because of the awa. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong lakas, under control ng iyong mercy, ng iyong malasakit sa taong yan. Kapwa mo yan. Nilikha din yan ng Diyos. O tignan mo, kung magkalaban tayo, bata't matanda, ako ang matanda, ikaw ang bata. May power, may strength, ikaw ang bata. Bata ka, ako matanda. I am more powerful. I am more with strength. Ako at ikaw, matanda ako, bata ka. Kaya kong, kaya kong durugin kita sa aking lakas at kapangyarihan. It is beyond. It is my power. Matanda ako eh. Ba't ikaw is bata? So kahit ang bata, gumawa ng maraming kalokohan, your meekness will tell you, okay, okay, calm down. Kalma lang, kalma lang. Hindi mo kailangang, hindi mo kailangang ganito, hindi mo kailangang ganyan, hindi mo kailangang sigawan ng sigawan. Hindi mo kailangang pitikin ng pitikin, lalo na kung ang batang yan, nasa edad na ng katwiran. The age of reason. Yun, the age of reason. The age of reason. Nasa edad na ng katwiran. Alam na ng batang yan kung anong tama't mabuti. Meron na yung moral conscience. Nasa age of reason na siya. So, kailangan mo pa ba siyang pitikin? Kailangan mo pa siyang paluin? Hindi na kailangan. Marunong na yung mag-isip, lalo na kung ang batang yan matalino. So your strength and power under control, that is meekness. And Jesus the Lord is gentle and meek. Ang Diyos, si Yahweh, kaya niyang talagang parusahan ng Ninive. Pero dahil sa kanyang weakness, sa kanyang meekness pala, ayun nga, sa kanyang pagmamahal. Pagsabihan mo muna sila, Jonah. Pagsabihan mo muna sila. At yun, nakinig ang mga tao ng Ninive. Ngayon, yan nga yung gospel for today. Maraming propeta at hari ang ginustong makita ang mga bagay na nakikita nyo, sabi ni Jesus sa mga disipulo, pero hindi nila nakita. Kasi ang Old Testament puno ng pangako sa darating, parang isang saradong pintuan. At pagdating ng bagong tipan, the New Testament, nabuksan ito at naunawaan relating to the Old Testament. Relate the New Testament from the Old Testament. Hindi alam ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. Pero sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos, darating ang isang manunubos, the Messiah. Hindi nila alam, hindi nila naintindihan. Maraming propeta at hari
Hindi nila nakita, hindi nila narinig. Kahit gusto nilang makita at marinig, tapos ang bilang ng kanilang buhay. Ayon na nangyari sa New Testament, sa Gospel for today, ang katuparan ng pangako sa Old, eto na siya, si Jesus, ang manunubos, ang the Savior. Okay, sana po, tapusin na natin, masyado nang humaba. Medyo masanay na po kayo sa akin. Ganyan po talaga ako, expressing myself, lalo na sa mga ganito, sa mga ganitong bagay. Ganito po talaga ako. Mas mabuti nang maging totoo ako sa aking sarili. Okay, hindi ko pepekein. Mas mabuti pa yan. Mas mabuti talaga yan. Magpakatotoo ako sa aking sarili. Ganyan po talaga ako. Masanay na po kayo sa akin. The way I express myself, masanay na po kayo sa akin. So again, magandang gabi po sa inyong lahat. At tulad ng dati, if I am not asking too much, pagdasal niyo po ako. At ang aking pamilya, ang mga mahal ko sa buhay. May mga struggles po kami. Meron kami mga, hindi naman mawawala yun sa pamilya eh. Mga struggles, problems, and everything. Kaya lagi ko pong panalangin, ipanalangin niyo ako. Na sana maisama niyo ang pamilya ko sa mahabang listahan ng mga taong ipinagdarasal niyo rin po. If I am not asking too much. Yun lang po. Yun lang po. Yun po talaga ang aming kailangan. Ang inyong pananalangin sa aking pamilya, sa akin, sa mga mahal ko sa buhay. Meron kaming mga struggles. Marami kaming pasanin tulad ng isang krus. Pero wala na tayong magagawa dyan. Binigay sa atin yan. Ang pagtuturo ay isang suffering. Mahirap kayo magturo. Parang isang krus na pinapasan mo. Pero hindi lang natin titignan ang krus bilang hirap. That is also a blessing. Maraming tao hindi naman tinawag para maging guro, di ba? Ganun, babalik dun sa simula sa Corinthians. Ang lahat ba propeta? Are all teachers? Are all prophets? Are all miracle workers? No, 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 no. The body of Christ is composed of different parts. The head of the body is Christ. Us being part of the assembly of believers, the church. Okay, hindi yung simbahang bato at simento yung nagiba dahil sa lindol. Sa Cebu yata yun. Ang tinutukoy ko pong simbahan is yun talagang katipunan ng mga naniniwala. Okay, the assembly of believers. The church. Tayo yun. At ang ating ulo, si Jesus. May iba't iba tayong bahagi, tungkulin, roles, gampanin. Tayo'y kailangang gumawa ayon sa biyayang ibinigay sa atin para sa kapakinabangan ng buong katawan. The human body, in an example related to that, meron tayong puso, part of the body, vital organ, the heart. Meron yung functions, anatomy, to pump the blood all over the body. Di ba? We have blood vessels, the veins and the arteries. The veins, dumadaloy dyan ang unoxygenated blood. Ang arteries, dumadaloy dyan ang oxygenated blood. Blood vessels, veins, and arteries. Okay. Cardiovascular, anatomy and physiology. That is the function of the heart. Okay. Iba naman ang function ng ating brain, the nervous system. So, katulad ng bahagi ng katawan ng tao, napakarunong talaga ng Diyos. Maayos, magaling, matalino.
Baka hindi mo talaga malilirip ang kanyang kapangyarihan. Magsimula na po tayong maniwalang may Diyos. Magsimula na po tayong magbasa ng kanyang mga salita. Magsimula na po tayo. Nakakalungkot kung minsan, para akong hindi nakikipag-usap sa Kristiyano. Pasensya na po. Minsan nasasabi ko yan sa kausap ko. Parang hindi tayo magkaintindihan. Parang hindi ako nakikipag-usap sa Kristiyano. Lalo na kung Kristiyano, Katoliko. Para akong, para akong nakikipag-usap sa hindi Katoliko. Nakakahiya. Nakakahiya po. Ang mga Protestant Christians, babad sila sa salita ng Diyos. Nag-aaral sila dyan. What about us, mga Katoliko? Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Kausapin ko ang kapwa ko, Katoliko. Isang simpleng tanong. Kailan ka huling nagbasa ng Biblia? Pasensya na po, sir. Hindi pa po. Hindi ko talaga napagtutuunan ng pansin yan. Kaya, disipulo ka ni Kristo, ang kanyang buhay at salita nasa Biblia. Nagsisimba ka, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. My goodness. Nagsusumit na naman ako. Pasensya na po. Again, masanay na po kayo sa akin. Ganyan ko po talaga ipahayag ang aking sarili. Just be yourself. Yun, just be yourself. Kung ano ka, ano ka. Kung sino ka, sino ka. Just be yourself. Just be yourself. Mahirap naman eh. Pakita ko sa inyo yung bagay na hindi totoo tungkol sa sarili ko. Just be yourself. Ganyan po talaga ako. Masanay na po kayo sa akin. Just be yourself. Just be yourself. Do what you need to do. Just be yourself. Mama Mary said dun sa wedding at Cana, ano mang sabihin niya, sundin niyo, sabi ni Mama Mary. Naubusan ng alak. At nung maubusan ng alak, sinabi niya dun sa mga manggagawa, dun sa kasalan, gawin niyo kung ano man ang sasabihin niya. Sabi niya, kung ano man ang sasabihin ng anak ko ni Jesus, gawin niyo. Ang pinagawa. Naubusan ng alak, di ba? Pinapuno ng tubig ang mga tapayan. Tapos yung tubig, naging alak. Only from, only from, sa sinabi ng mahal na ina ni Mama Mary. Alam niya eh, alam niya na wala na silang alak. Unang sagot, what is my concern to that? What is your concern to that? Ang pakialam natin dyan, ikaw at ako. Hindi ko pa panahon, hindi pa panahon ng aking pagtuturo, hindi pa panahon ng aking pagpapagaling. Sa madaling salita, hindi pa panahon ng aking ministry. Wedding at kina. Pero sabi ni Mama Mary, no, naubusan na sila ng alak. Nang pakailam natin dyan. What is your concern to that, Mom? What is my concern to that, Mom? What is our concern to that? Anong pakialam ba natin dyan? Hindi ko pa panahon. And putol lang usapan. Pero pag putol lang usapan, sinabihan niyo yung mga katiwala. Kung ano man ang sabihin niya, sundin niyo, gawin niyo. Di ito na naman ang Panginoong Yesus. Punuin niyo ng tubig ang mga tapayan. At yung tapayan na pinuno ng tubig, yung tubig naging alak. So, lesson pa rin yun. Hindi pa panahon ni Jesus. Pero ang babaeng ito malapit sa kanya. Nanay niya yan eh. So kahit di niya pa panahon, in, parang request ng kanyang ina, binigyan niya ng konsiderasyong gawin kahit hindi niya pa panahon.
kahit hindi pa panahon ni Jesus, because of the request of Mama Mary na malapit sa kanya. Paano hindi magiging malapit sa kanya? Nanay niya yan. Mula sa pagbubuntis hanggang sa paghihirap, nagbubuhat ng krus si Jesus papuntang Golgota, ipapako na siya, nandun si Maria at ang mga kababaihan. At nung nakapako na siya, nandun pa rin siya si Maria sa ilalim, sa paanan ng krus. Kaya wag nating masyadong binabaliwala ang mahal na ina. Mahal ni Jesus yan. Mahal ni Jesus yan. Nanay niya yan. Sa kanyang pagkatao, si Jesus ay Diyos at tao. Si Maria, nanay niya yan. Mula sa pagbubuntis, sa paghihirap, sa kamatayan, nasundan ng nanay niya ang hirap niya. Maraming balaraw ang waring tutusok sa iyong puso. Ibig sabihin, your heart will be a heart full of sorrow. Makikita mo ang hirap ng iyong anak. Tapos, kung mahal niya yan ni Jesus, ng babaeng yan, bakit naman hindi natin kikilalanin at mamahalin ang babaeng yan? Mulit muli, kung mahal natin si Jesus, ang Panginoon, lahat ng mahal niya, mahalin din natin. Lahat ng pinagpapahalagahan ni Jesus, pagpahalagahan din natin. Hindi talaga ako maniniwala na si Jesus walang pagpapahalaga sa kanyang ina. Imposible yun. Hindi talaga ako maniniwala dun. Kung tunay kang Kristiyano, kung tunay mong mahal si Jesus, lahat ng mahal ni Jesus, mahalin mo rin. Lahat ng pinagpapahalaga ni Jesus, pagpahalagahan mo rin. Huwag na tayong magsumbatan. Pero totoo yan. Marami sinasabi, Kristiyano sila. Pero kung walang hiyain nila yan, kung paano nila bastusin yan, yang si Maria, ang ating ina, ganun na lamang. At kung ako'y anak, ilagay niyo ang inyong sarili sa aking kalagayan. Masasaktan din kayo at magdaramdam at magagalit. Hindi mo na mahal ang aking ina. Ako si Jesus, nakikita ko winawalang hiya mo. Ano mararamdaman ko? Karaniwang rason. A simple reason will tell you and will let you understand. Iyan, mahalaga sa kanyang babaeng yan. Pinili yan ng Diyos. Sumunod yung babaeng yan with humility and obedience. Without questions asked, sumunod yan. Mangyari sa akin ayon sa iyong sinasabi. Mangyari sa akin ayon sa kalooban ng Diyos. Obedience and humility. Pagsunod at kababaang loob. Masyado na po tayong umaba. Again, masanay na po kayo sa akin. Pasensya na po. But then again, ganyan po talaga ako. Just be yourself. Just be yourself. And do what you're supposed to do. It's always been like that. It's always been like that. Gawin mo ang dapat mong gawin. Do what you're supposed to be doing. Gawin mo ang dapat mong gawin. Just be yourself. Do what you're supposed to be doing. Diyan na lang po natin tapusin.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Aaron po ito, Brother Aaron. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.